This is one account policy. Explain ko lang po sa inyo mamaya. And this is multiple accounts. So, anong pagkakaiba? So, sa advantage muna tayo. Pagkakaiba ng multiple accounts, unang-una, pag sinabing multiple accounts, ikaw lang mag-isa ang magjo-join, pero marami kang accounts. Ibig sabihin, ikaw lang mag-isa, nag-join, pero bibili ka ng maraming accounts. Ibig sabihin, sa'yo to, bilhin mo to, bibilhin mo to, bibilhin mo to, bibilhin mo yan lahat. Depende kung magkaano bawat isang package. Depende yan. Pwedeng tag 20,000 bawat isa, pwedeng tag 10,000, pwedeng tag 15,000. So, simply divide. Kung tag 10,000 ang isa, times mo siya ng sabihin natin 35 accounts, 31 accounts, or 15 accounts, or 20 accounts. So, yun yung magiging puhunan mo. Halimbawa, 10,000, times mo siya ng 30 accounts. So, magkano po yun? Ang babayaran mo ay nasa 300,000. Okay? Nasa 300,000 para makompleto mo yung, kumbaga, yung 30 accounts or yung 20 accounts. So, it means, one name, meron siyang one name, pero marami kang accounts. So, ang advantage nito, parang, kung maglabas ka ng, kung may taxi ka, example, may taxi ka, ano ang mas maganda? Yung mas maraming taxi or isa ang taxi? Siyempre, mas marami ang taxi. Okay, so yun yung unang pagkakaiba. Sa multiple accounts naman, sa one account policy, pag sinabing one account policy, isa lang. Hindi ka pwedeng mag-VIP. Hindi ka pwedeng, ang tawag niyan, hindi ka pwedeng kumuha ng madami. Ibig sabihin, one account, one name. One account, one name. So, one name lang to. Yan lang. So, yan yung pagkakaiba ng una. One account policy, one account, one name. Sa'yo lang po yan. Ang VIP, one name, pero marami kang accounts. Babayaran mo lahat bawat isang account dyan. Katulad ng sinabi ko, kung ang isang account, nagkakahalaga po siya ng 10,000 each, i-times mo siya ng one account times, sabihin na natin, ang one account is tag 10,000, times mo siya ng 30 ka-accounts, equivalent of 300,000 ang kailangan mong bitawan para makompleto mo yung 300, kumbaga yung 30 accounts kung tag 10,000 ang isang account. So, ibig sabihin, ito yung ipapaluwal mo. Okay? Dito sa one account, ang pagkakaiba dito, one name, one account, mamimili ka lang din po dito ng accounts. Merong maliit na account, merong malaki. So, pero isa lang, isang name lang. For example, may katulad sa Acentra, associate, tapos meron siyang executive, pinakamataas natin is executive, nasa 200. Pero isang account lang. Ngayon, pupunta tayo dito sa kung paano siya i-maximize. Yes, totoo po yun. Sa lahat ng dito. Sa lahat ng dito ha, ito po. Ano pagkakaiba naman sa kitaan? Or hindi sa kitaan na lang, anong pagkakaiba kung paano siya ma-maximize? Pag VIP accounts kasi, ganito po siya. Pag VIP accounts, sobrang maganda rin po yung VIP accounts. Advantage ng VIP accounts, pagka example no, dito na side, example dito na side, naka-invite ka ng isa. Tapos, sabihin na natin, after 6 months, dumami. Yan, dumami dito, nag-invite ka, dumami to dito. Ibig sabihin, eto, ano to, ang tawag niyan, nagkaroon to ng waiting points, or may waiting points to dito, ito. Tapos ito din, ito rin magkakaroon dito ng waiting points, magkakaroon dito ng waiting points, magkakaroon dito ng waiting points, magkakaroon dito ng waiting points. Ito, so tatamaan siya lahat. Okay? Pero wala pa siyang kita. Okay? Again, wala pa siyang kita kasi sa side pa lang dito sa one account mo. Tapos dito naman, magbibuild ka ulit, left and right na siya. So ito, lagay ka dito, lalaki naman to dito, after 6 months, sabihin natin, after 6 months, lumaki, yan, 1 year. Ito, kumita na to ng pairing, match. Magpe-pairing na to. Matches bonus. Pairing na yan, match.
Dito, ito na side, madadagdagan ulit ang points nito. May points na to, may points nito. Pero hindi pa to pera. Okay? Hindi pa ito pera sa multiple accounts. Ito pa lang po ang kumita na accounts. Kaya ito po, para at least makita nyo po, especially po sa mga OFW na andito right now, na nanonood. Dapat makita nyo to kasi minsan, ang ine-explain kasi sa atin, lalo na pag sa VIP, may pumasok dito na tao. No, may pumasok na tao dito. Ang sinasabi agad sa atin, yung points na andito, ang sinasabi agad sa atin, kita na to, pero hindi pa po talaga siya kita. Points pa lang po siya. Lalo na pag hindi pa siya naparisan dito, dito na side, kung hindi pa to naparisan, yung pumatak dito, wala pa yan, hindi pa po siya pera. Ano pa lang po siya? Points pa lang po. Pero ito yung good news. Ito yung good news. Pag lumaki na kasi siya dito, tapos nalagyan ulit dito ng tao. Yan, nalagyan ulit dito ng tao. Ito na account. Ibig sabihin, magkakaroon to ng points. Okay? Magkakaroon to ng points, tapos kikita na rin to. Yan. So, nagkaroon na siya ng 2 blades. Or 1 blade pa. Pero pag na left and right na rin to dito, na left and right na rin yan, ito kumita na to, 1 blade, tapos kikita to 2 blades. So, dyan pa lang. Dyan panalo. Dito panalo yung VIP kasi pag once na marami ka ng blades, talagang eto kikita din to. Hanggang dito. Pero ito yung different lang din ng VIP sa one account kasi meron kasi ako mga kakilala po talaga sa nasa VIP accounts. Umabot na ng 5 years, 10 years. Ito ang katotohanan, no? Katotohanan. Hindi pa to nagagalaw. Umabot na ng 6 years. Sa akin na lang po personally, VIP accounts ako dati. Ilang league lang po ang gumagalaw. Ilang league lang ang nabibigyan ng tao. So, ibig sabihin, may mga league ako na hindi ko talaga siya nalagyan ng tao. Kasi hindi naman kasi talaga bero yung mag-invite ka. Nahihirapan ka nga sa 2, 3, no? So, in short, may mga networkers sa VIP accounts or sa multiple accounts na umabot na ng 10 years, 5 years, 15 years, pero may mga account pang wala pang mga tao. Like for example, ito, na-build mo to dito ng 1 year, na-build mo to dito ng 1 year, na-build mo to dito ng 1 year. Ibig sabihin, may mga networkers sa VIP accounts na wala pang mga tao. Accounts na hindi pa nalalagyan ng mga tao. So, that's the reality sa network marketing. Lalo na sa VIP accounts. Tapos, ang ano pa doon, kasi pag once na VIP accounts, para kang laging may pinaproject. Like for example, no, makinig na mabuti, lalo na mga OFW. Pag VIP accounts kasi, magkakaroon ka dito ng tawag niyan, strong leg or waiting points. Pag naubos kasi ang points, for example, ito, for example, dito, i-project ko to up 6 months, dito, i-project ko to para kumita to. After 6 months, pag naubos ang points, magpa-project ulit yan. Kung maghahanap na naman yan ulit kung saan naman yung maraming palo. For example, ito na naman ang ipa-project ko kasi meron siyang 3 blades. Ibig sabihin, walang katapusan na pagpa-project. Kaya, napakahirap kasi pag naubos ang points, magpa-project ka na naman. Hindi siya tulungan talaga totally. So, ito yung sa VIP, pag naubos ang points, magbe-build ka na naman ng panibagong points. Tapos, ang leader, alam nyo naman po ang leader or mga downlines natin, pagka hindi sila na-assist o hindi sila nasundan, nawawala yung gana ng networkers or yung mga leaders natin, nawawala yung gana. Lalo na pag napabayaan. So, ibig sabihin, lagi ka na pa-project, hindi natatapos. Project ka ng project, naubos ang points. Naubos ang points dito, for example, naubos ang points dito. Babakbak ka na naman sa isang linya. So, nauubos. So, eto po, I know, makaka-relate ka.
Marami dito sa atin. ayaw glihay. Na 5 years na, 10 years na, million points po dito. May 10 million points, 8 million points, pero hindi napapakinabangan. Why? Kasi, kailangan mo mag-invite ulit para maparisan itong points na to. Or merong OFW na 3 years na, 5 years ng member, pero until now, ang gumagana, isang linya pa rin. O, ito. Kasi meron akong leader dati na OFW. Naawa din ako nun eh. Meron akong leader dati, nag 31 accounts, nag-goal pa nga mag-65. Pinupush ko lang lagi na mag-65, pero ang reality po, ang nangyayari is nalagyan ko siya kasi siyempre ang pangako natin, di ba, is bibigyan natin ng tao. Tama, di ba? Sobrang busy. Tinupad ko yung pangako ko sa kanya na lagyan ko ng tao. Actually po, nalagyan ko ng full-timer. Ito, nalagyan ko siya ng full-timer. Dito. Lumaki po dito. Lumaki po dito. Kasi may full-timer. And reality, may waiting points dito. Waiting points. Yung OFW or leader, baliw na baliw kasi may nakikita na waiting points. Yung OFW, baliw na baliw. Wow! Waiting. Tapos, minsan, pag ini-explain pa natin, kinocompute natin yan. Merong 100,000 dito, may 80,000 dito, may 100,000 dito, may 80,000. Total. Pero usually, wala pa talagang kita. Ang kita niya, na bumalik sa DTC niya, is yung balik mismo ng account. Kasi pag nag-VIP ka, may balik po yung accounts. So, pinambabaliw natin yun sa mga OFW o sa mga leaders natin. O, may kita ka na. May kita ka na 80,000 sa account mo. Tapos, tingnan mo, meron pang waiting points na 100,000, 100,000, 200,000. Pero itong OFW na to, 3 years na, 2 years na, or even 4 years na. Hindi lang OFW, even full-timers. Kasi nahihirapan nga. Kasi siya lang mag-isa, nagbi-build dito. Siya lang mag-isa. So, yun yung different ng, yun yung pagkakaiba ng multiple accounts. In short, marami kang tatrabahuin. Tatrabahuin mo to, hindi nga biro eh. Tatrabahuin mo to, ikaw mag-isa, tapos mamaya, magbibuild ka na naman dito, magbibuild ka na naman dito, magbibuild ka na naman dito. After 1 year, build ka na naman dito, build ka na, ito na po kung saan mo, magbibigay ka ng promo dyan. Ito na pabayaan, mawawala na naman to. Mawawala to, yung una mong binild. Na-experience ko talaga to eh. Kasi dito ka na naman nakapokus. Ngayon, lumaki. Dito ka na naman build kasi para papalo to. Build ka na naman dito, build ka na naman dito, build ka na naman dito. Yan, build. Ito na naman yung nawala. May mga ganun talaga, di maiwasan. Sino naka-experience ng ganun? Sino naka-experience? Meron ba naka-experience na ganyan? Ha? Yung totoo. Meron? Ito. Makinig po tayo sa one account policy. Ano yung pagkakaiba ng one account policy? Ito po ha, balik tayo dito. So this is one account policy. Makinig po. Makinig sa one account policy. Anong pagkakaiba? Lalong-lalo na yung part na ng Ascendra International. This is your account. Sabihin natin, nag-join ka nung June. Sabihin natin, nag-join ka ng July. Tingnan nyo po yung pagkakaiba ha. Tingnan nyo po yung pagkakaiba. Nag-join ka ngayong July. Yan. Sample, nag-join ka ngayong July. Ikaw to. This is you. Tama. Siyempre, sa taas mo may upline ka. Hindi ka naman makakarating dito kung wala kang upline. Hindi ka makakarating sa, o hindi maano sa iyo yung business kung wala kang upline. Correct or correct? Now, tingnan nyo po yung pagkakaiba ng one account kaysa VIP accounts. Di ba sa VIP, build ka ng build. Build ka ng build. Hindi biro.
Kumbaga dito, hindi papasok dito yung tulungan. Tingnan nyo po sa one account kung ano ang pagkakaiba. One account, very simple. Wala kang ibang iisipin. Pero mamaya, later on, ipapakita ko siya anong pagkakaiba ng kitaan ng one account policy. Kasi, yes, may advantage po talaga. Totoo po yon. Ang laki po talaga ng kitaan pag naka-VIP ka. Totoo po yon, no? Agree po kayo dito. Ang laki ng kitaan ng VIP. Lalo na kung ikaw talaga nakapag-build na talaga ng network, yung marami ka na talagang VIP accounts, yung marami ka na talagang mga leaders, tapos meron ka ng 3 bleeds, 5 bleeds, meron ka ng 4 bleeds. Totally honestly, ang laki talaga ng kitaan. Talagang pwede ka talagang kumita ng malaki sa multiple. Pero hindi kasi ito kaya ng karamihan. Lalo na pag nagsisimula ka pa lang. Lalo na pag sakto-sakto lang yung skills mo. Kasi, totally honestly, pag VIP kasi, points lang kasi ito eh. Kailangan mo pa rin trabahuin eh. Kailangan mo pa rin parisan eh. Kahit umabot pa to ng 100 million points, ito, 100 million points. 100 million points. Useless po yung 100 million points. Kasi kailangan mo pa rin yan parisan para pumalo. Nagigets nyo po? Again ha, ulitin ko. Kahit umabot pa to ng 100 billion points, hindi pa po siya pera. Points pa lang po siya. Kailangan mo siyang lagyan ng tao. Or mag-recruit ng sa ganon, kumita yung 100 billion points mo. Tama, ma-convert into money. Did you get my point? Yan yung ano. So, ibig sabihin, kailangan mo trabahuin, pero nangyayari nga, build ka dito, 6 months or 1 year. Naubos ang points, build ka na naman dito. Naubos ang points, may ipaproject ka na naman, build ka na naman dito. Pag build mo dito, ito naman ang nawala, naubos ang leaders. Kasi napabayaan eh. Hindi na nalagyan ulit ng tao eh. Build ka na naman dito para pumalo. Ito naman yung nawala. So walang katapusan na build. And kaya may nakikita ka na ano na 5 years na wala pa ring leaders. Mag-isa pa rin, dalawa pa rin. 3 years na mag-isa pa rin. 1 year na mag-isa pa rin. Ang worst talaga yung grabe, 8 years na. Hindi nga lahat ng tao ganun eh, na magaling mag-build talaga ng tao. Dito tayo sa one account. Tingnan nyo po, one account. Be excited! Bakit? July ka nagsimula, 2025. May upline ka, ikaw to. Ikaw to ha. Tingnan nyo na maigi. Ibig sabihin, 2 linya lang ang tatrabahuin natin. Ang iisipin mo, hindi po siya tawag nun na ang dami mong iisipin ng mga accounts na katulad dito. Did you get my point? O ito, pakinggan nyo po ng mabuti. One account policy, gaano kaganda? Siyempre, from sa taas, one account policy. Mamaya ipapakita ko na lang yung advantage ng ano yung kitaan kasi nakadepende din po sa accounts at mas maraming accounts. Kaya, stay tuned hanggang dulo. Anong pagkakaiba ng one account? Bakit ako nag-decide na pumasok sa one account? Bakit ako nag-decide na sumama sa one account policy? Simple, kasi andito yung tulungan talaga na hindi ka talaga maiiwan. Explain ko sa inyo na hindi maiiwan ha. Ikaw to nag-join ng July. Siyempre nag-join ka, may training, magti-training ka, mag-i-invite ka din. Katulad dito sa multiple, mag-i-invite ka din. Ang kagandahan dito pag one account policy, example na lang, naka-invite ka muna si Juan at saka si to. Sample si Juan at saka si to, nakakuha ka ng 2 lang ng July. Tingnan nyo po ha, nakakuha ka ng 2 ng July. Okay. Anong next sa July? August. Okay. Sa August, nakakuha ka ulit ng 2. Take note ha, nakakuha ka ulit ng 2 ng August. So yung 2 na yan, na nakuha mo ng August to August to. Nakakuha ulit ng 2. Saan mo siya ilalagay? Siyempre dito. 3 and 4. Para kikita ka direct referral, kaya pairing.
Ito ang good news. Bakit ko nasabing tulungan? O, makinig na mabuti. Di ba ikaw to? May upline ka eh. Itong upline mo, siyempre, one account policy nga lang, wala man siya pwedeng pa ibang paglagyan. Tama or tama. Yung upline mo, nung July, nakadalawa din siya. Siyempre, yung upline mo, parang ganito yun, no? Tatanggalin ko to, ha, para mas klaro ang drawing. Siyempre, yung upline mo, may left and right din yan. O sabihin natin, nasa left ka. Dito na side, maglalagay si upline mo. Palalakihin din niya dito. Dalawa yung na-invite ang upline mo. Dalawa din. So, once na-invite yan yung upline mo ng dalawa ng July, dito niya ilalagay yung isa, dito niya ilalagay yung isa. Ito. Kasi nga one account policy. Nung August, naka-invite din ang upline mo ng dalawa, dito niya ilalagay yung isa para sa pamaris niya. Dito rin ilalagay yung isa. Tingnan niyo po ng mabuti. Ikaw to, naka-invite ka ng dalawa ngayong July 1 and 2. Nung August, pagka-August, naka-invite ka rin ng dalawa. Tama? Naka-invite ka rin ng dalawa. Okay? Ngayon, itong si upline mo, naka-invite din dalawa, nilagay din niya dito sa kabila niya, pero na-spill over sa'yo yung dalawa. Ito maganda. Pagka-September, makinig mabuti. Di ba, pagka-September, dalawa-dalawa lang. Pagka-September, ikaw naka-invite ka ulit. Sabihin natin, naka-invite ka ulit ng dalawa. Good news. Di ba, strong league mo na to kasi nalagyan ka na ng tao ng upline mo. Dito mo na siya ilalagay. Sa kabila, yung dalawa. Nagigets? Di ba, pagka-September, itong upline mo, nag-invite dito, naglagay din dito, naglagay ulit dito. September. Tama or tama? So, tulungan. Ito maganda. Itong si Juan, or si to, tingnan nyo na maigi ha. Si Juan, yung na-direct mo, itong si Juan, di ba dalawang linya lang din, meron lang din siya dito. Nung August, nakakuha siya ng dalawa din. Itong si Juan. So, saan niya ilalagay yung dalawa? Dito. Dito na ilagay yung dalawa na. Yan, kasi strong league na yan dyan, oh. Ibig sabihin, dinlagay yung dalawa direct doon, direct niya, pumering agad siya. Itong si Juan, tingnan nyo ha, itong si Juan, makinig na mabuti. Naka-invite din ng September na dalawa, saan niya ilalagay dito? So, pairing siya ulit, direct niya, lagay niya. Now, itong si to, nag-invite niya dalawa, di ba sarili din niya, no? Ilagay niya dito. It means, ikaw to, wala kang choice. Malalagyan at malalagyan to ng tao. Why? Ang invite ng upline mo, spill over dito. Ang invite mo na dalawa, i-spill over dito. Magiging masaya to, magiging masaya to, magiging masaya to. Bakit? Yung invite ni Juan, lagay niya dito or spill over dito. Yung invite ng upline mo, ilagay niya sa kabila yung isa, spill over dito. Yung invite mo, ilagay mo dito ang isa or spill over mo dito. Ibig sabihin, yung nasa ilalim mo, matutulungan at matutulungan, magkakaroon siya ng tao. Bakit napaka-exciting? Ang one account policy. Na-i-experience na po to ng mga leaders natin right now. Tingnan nyo po to ha. Ako to, example ha. Example. Ako to. May na-invite ako isang, may downline ako. Isa, Hubbers. Ako to. May na-invite ako isang Hubbers. Siyempre may left and right din yung Hubbers. Dito na side niya, super strong. Nalagyan ko ng spillover. Spillover ko dito, ang dami ko nalagyan ng spillover. Ibig sabihin, ikaw mismo, nasasalpak ngayong July. Ikaw mismo, isang linya na lang ang tatrabaho. Ito na lang. Every mag-refer ka, every may ipakausap ka sa akin, may ipakausap ka sa upline mo, good news po, dito mo na siya ilagay. Kada dalagay, direct referral, pasok sa'yo, pairing ka.
may magjo-join sa'yo, lagay mo dito, direct referral mo, pairing ka. Isang linya, napakaganda. At ito, nagkakaroon to ng lakas ng loob, confident. Parehas lang yata yun Tinagalog ko lang, in English ko lang. Nagkakaroon ng lakas ng loob, excitement, masaya siya. Why? Isang linya na lang tatrabaho. Itong leader na to, mas na-excite, mas nanggigil. Why? Isang linya na lang ang tatrabahuin niya. Isang linya na lang. Did you get my point? Isang linya na lang tatrabahuin niya. Ito ang good news. Ito si Juan, si To, na-invite niya, magre-refer din yan. Isang linya na lang din trabahuin niya. The same si To, isang linya na lang din. Diyan na lang, kikita na yan. So, ibig sabihin, sa one account policy, isang linya lang ang tatrabahuin mo, pwede ka nang kumita. Ang pinaka-advantage doon, hindi ka laging nagsisimula. Ang advantage doon, sa VIP, lagi kang simula. Why? Meron nga akong kakilala, 10 years na, 9 years na, marami pang accounts na hindi pa nalalagyan ng mga tao. Tapos, merong 1 million points, 2 million points, 3 million points. Hindi pa naman yan pera. Kasi kailangan mo pa siyang lagyan ng tao. Lagay ka nga dito, build ka dito, build ka dito. Maya-maya, naubos ang points. Lipat ka na naman, build ka na naman. Nawawala ang excitement nito, Kasi, naiiwan. One account policy. Ang tanong, bakit maganda ang one account policy? Simple lang. Isang linya lang ang tatrabahuin mo. Kikita ka na. At eto pa, simple mathematics. Sa one account policy, mararamdaman mo yung binary after mga 2 to 3 years or after 2 years. Sa simula, hindi agad. Ganun talaga. Okay? Pero ang kagandahan sa atin dito sa Ascendra, nakinig, one account policy, pero ito po ang kitaan. Makinig. Ito ang kitaan sa one account policy, Yan, one account policy. Example na lang, yung account mo, naka-executive ka. Executive. Once na nakakuha ka ng dalawang executive, example, executive to. Ngayon po, meron pa tayong promo. Bawat isang executive, direct referral mo doon 70,000. Direct referral mo dito 70,000. Kasi naka-promo. Okay? Tapos mag-match po siya ng 10,000. So total of 70, that is 140 plus 10. Dalawa lang po na kukuha ng executive, meron ka ng 150,000 na kita. Would you imagine? Dalawa lang. Ito maganda. Mai-excite mo to sa executive na downline mo? Yes. Kasi next invite ko, dito ko pa rin yan ilagay. Or yung invite mo, dito mo yan ilagay. Invite niya, dito niya ilagay or dito. So, ibig sabihin, ikaw mismo, kumita ka ulit ng another 70,000, another 10,000, another 150,000 na naman. Kasama sa direct referral bonus. So, sa 4 na tao na nag-join sa'yo, na kumuha ng executive, meron ka agad 300,000 pesos. Ito maganda. Makinig. Kasi may minsan pa rin, tinitira pa rin yung one account policy. Kikita dyan, yung company lang. Ay, pakita ko sa inyo. Ang one account policy, hindi nga siya for blades. Wala siyang blades, wala siya sa binary. Wala siyang blades, wala siyang 3 blades, wala po siyang 4 blades. Pero ito yung maganda. Tingnan nyo Tingnan nyo. Di ba kumita ako ng binary? 10,000, 70,000 direct referral. Sa atin, ang kagandahan dito, sa one account policy, ito yung malupit. Itong leader ko na to, for example, itong leader ko na to. Itong leader ko na to.
Nag-executive, kumita na ako ng direct referral na 70,000, nag-pairing pa ako ng 10,000, plus meron pa akong uni-level sa package na kinuha niya. So, binayaran ako direct referral bonus na 70,000, tapos 10,000 na direct referral, match sales bonus, binary, plus meron pa akong uni-level sa package. Okay? So, kita pa ako doon. Sa package mismo. Ito malupit. Etong leader ko, dumami downlines dito, dumami, kasi tulungan nga. Wala nga talagang choice kasi ilalagay sa ilalim, tapo niya. Even sa akin dito, ilagay dito sa ilalim, siya din, maglalagay siya dito. Itong leader ko na to, na nag-executive, kumita example ng 100,000 sa binary niya, kinita sa binary niya, yung leader ko. Yung kinita niya sa binary niya, 100,000. Take note, di ba kumita na ako ng 70,000 sa direct referral? Tapos kumita pa ako ng 10,000. Sa kanya pa lang, kumita na ako ng binary din sa kanya. So, ibig sabihin, lahat ng mga pumapasok dito sa ilalim niya, kumita din ako ng binary dyan na depende sa package. For example, may mga executive dyan, 10,000, ng 10,000, ng 10,000, ng 10,000, 10,000. Pumasok dyan sa akin as direct binary. Okay? Papasok yan dito as binary. Okay? Now, ito maganda. Itong leader ko may sariling binary din siya. Correct? Itong leader ko na nag-executive may sariling binary. Sample na lang sa binary dito, kumita siya ng 100,000. Sa kinita niya na 100,000, meron tinatawag na override binary commission. It means, sa 100,000 niya na kinita, sa leader ko na binary babayaran ako ng 10,000 pesos kasi may 10% na kita sa overriding commission ng downline ko. Ito ang good news. Ito ang good news. Why? Itong 100,000 na kinita ng leader ko, hindi yan babawasan. Buo pa rin yung 100,000. Ang magbabayad sa akin, yung kumpanya, ng 10% na kinita niya sa binary, akyat po sa akin. Etong malupit. Ang sinampul ko, isang direct pa lang yun. Paano kung meron akong 20 directs? Take note paano kung meron akong 20 directs na nag-100,000 siya sa binary? Tanong, mangyayari ba yung binary? Nakikita sila? Yes, kasi nga, ulitin ko po, one account policy. Yung invite ko, ihuhulog ko kanya sa ilalim. Yung invite niya, itutulong. Yung ang invite niya, pailalim yung hulog, pailalim. So, wala talagang choice, kikita talaga siya sa binary. Paano nga kung ang directs mo, 30, tapos lahat yan kumikita ng 50,000, 100,000, each sa binary pa lang may override commission ka na 10% doon sa first level mo. Hindi pa natin pinag-uusapan yung direct ko to. First level yan. Pagka yung direct niya, mas marami yan Computation simple. Halimbawa, meron akong directs na 20. First level ko yan. Kikita ako doon ng 10% sa override nila. Sa kinita nila sa binary. Aside pa yun sa binary talaga nakikitain mo Aside pa yun sa binary nakikitain mo talaga Did you get my point? Aside pa yun sa binary nakikitain mo. Ang sinasabi ko yung override na. Yung kinita na din nila mismo sa binary. Meron pa kung 10% doon. Ito malupit. What if kung meron kang 20 na directs, that is your first level, 20 na directs. Yung 20 mong leaders, yung 20 mong directs, nakasabihin natin, naka-directs lang din sila ng tagsa 10. 20 times 10, magkano? Dali. Yan yung pinakamarami. 20 times 10. 200. Ibig sabihin, makinig, meron akong 20
na directs ko na kumikita ng 100,000 per month sa binary. Meron akong 10% sa kanila. Ilan po yon? So, 10,000 times 20. So, meron akong 200,000. Dito pa lang sa 20 na directs ko, once na kumita sila ng tag 100,000 each sa binary. So, meron na akong 200,000 na agad. Itong malupit. Yung second level, yung direct itong 20. Example ko nga po, itong 20, nakadirect po siya ng tag 10 na lang. So, kung ita-times mo po yan, 10 times 20 equals, ilan yun? 20 times 10. So, meron 200 dito. Take note ha, meron 200 dito. Second level. Sabihin na lang natin, yung 200, kumikita na lang ng tig 50,000 sa binary nila. Yung 200, kumikita na lang ng 50,000 sa binary nila. Magkano ang 5% ng 50,000? O, tali. 50,000 times 5%. 2.5. Tama? 2.5 no? 200 direct na ng 20 ko na leaders. Tag 10 lang sila na direct, so meron akong 200 na under. Yung 200 kumita na lang ng tig 50,000 each. Meron akong overriding commission dun sa binary. 5% nun ng 50,000 is 2.5. So 2.5 times 200. Meron akong kita dito sa 200 sa 5% ng 500,000 overriding commission. Take note, ang pinag-usapan natin, overriding commission. Di ba may kita pa ako sa binary mismo? Binary, yung every pasok ng tao nila dito, may kita din ako na binary dyan, binary, tapos meron pa unilevel. Ang pinag-usapan natin dito, na kumita ako ng 500,000, sa 200 na may kumikita ng 50,000, 5% sa kanila is 2.5. I-times natin ng 200, meron kong 500,000. Overriding binary na yon, binary override na yon. Hindi pa po kasali doon sa 200,000 na kumita itong 20 ko ng tig 100,000 kasi may 10% ako sa first level. Take note, pinag-uusapan natin override. May unilevel pa per package. May unilevel and binary per product na papasok. Nagigets nyo po? Diba? Pero, now, dito, nasundan. Kanya imagine, wala nga blades, pero, grabe yung kitaan. Layo. Ang tanong, mentor, lalaki kaya ang binary? Lalaki nga po ang binary kasi nga, wala nga choice. Left and right lang nga. Ang malaking kitaan kasi dito sa overriding, hindi po sa binary lang. Yes, kikita ka pa rin po sa binary, pero darating talaga ang point. 1 year to 2 years, 3 years from now, overriding po ang pinakamalaking kitaan after 5 years. At ito ang good news. After 5 years, after 3 years, hindi ka pa ulit-ulit magbibuild. Bakit? One account lang nga. Lalaki at lalaki lang yan dito. Lalaki at lalaki lang yan dito. One account lang yan. Lalaki at lalaki yan dito. Lahat yan push. Lahat yan push. After 3 years, can you imagine? Maliit ang kikitain ng binary lang. Pero magiging malaki siya lalo na pag bulk na ang tao sa ilalim. Paano? Mentor Alden, mangyayari bang bulk talaga? After 2 to 3 years? Yes. Why? Wala nga choice. O talagang maa-active to. Bakit maa-active? Kasi malalagyan at malalagyan po yan ng tao sa ilalim. Kasi yung invite niya itutulong dito, yung invite ko itutulong sila. Hanggang magtulungan pa ilalim. So, lahat ng binary na yan, pag gumita sila ng 50,000 na binary, akyat yan. Nagigets? Yes. So, ganun siya. Yun yung pagkakaiba na. So, sa one account policy, para mas maintindihan niyo po,
mas malaki po ang kikitain ng override. Override. Yung 10% at saka 5%. Pero, solid pa rin sa binary, lalo na. Pero pag nagsisimula ka, direct referral talaga siya. Pag nagsisimula ka. Kaya ngayon, pag nagbe-build ka, ang kagandahan lang ng one account policy between BIP, kasi hindi ka pa ulit-ulit magbe-build. Di ba? Sino dito naka-experience na kumita ka nung sa BIP, kumita ka ng 100,000, kumita ka ng 500,000 or 200,000. After next month, hindi siya consistent. Hindi siya consistent ang kita. Tama? Kasi lagi kang build ng build. Nawawala, nauubos yung grupo, build ka na naman. One account policy, pag nakapatong ka ng 2 to 3 years, tapos nagkaroon na ng bulk na mga maraming tao down the line, kasi talagang pababa ng pababa lang, ay, pag nasubukan mo ng kumita after 2 to 3 years, nasubukan ko ng kumita ng 6 figures per month, hindi ka na po talaga bababa ng income. 6 figures per month. Kasi nga, tulungan to pailalim ng pailalim ng pailalim. Pailalim ng pailalim talaga yung ilagay lang ng tao. Hindi katulad sa BIP. Build ka na ng build. Yun nga. Yun. Yung mga OFW na andito, postahan tayo. Meron kang account na until now, hindi pa nalalagyan ng tao. Or else, meron kang account ngayon, isang linya pa lang ang nalalagyan ng tao, hindi pa siya left and right. Pero natutuwa ka na sa points na nakikita mo. Take note, points pa lang po yun. Kailangan mo pang trabahuin yun. Pero 3 years ka na. Pero 5 years ka na. Pero 10 years ka na. Bakit? Waiting points ang dami. So, kailangan mong lagyan ng tao isa-isa bawat account. Mapapagod at mapapagod ka talaga. Unlike, tapos mawawala yung excitement. Unlike kung one account, mai-excite yung nasa ilalim mo kasi malalagyan ng tao. May nagsasabi din naman, wala namang kumikita na dahil lang sa spillover. Hindi naman po. Ito kita ko to sa'yo. Ayaw mo lang kasi talagang tanggapin ang katotohanan kasi kung naboganin mo. Tatrabaho pa rin naman po. Why? Once na sumalpa ka sa community, sa one account policy, maybe malagyan ka ng strong lead talaga sa ayaw at sa gusto mo kasi yung upline mo, lalo na pag malakas na yan, lalo na pag may mga upline ka pa dyan, lahat ng downlines nila na may ilalagay, dito yan ilalagay. So magkakaroon ka talaga ng strong. Ang spillover po, isa lang. Outside dito lang ikaw pa rin naman po tatrabaho dyan. At hindi ka rin po kikita sa one account kung hindi mo talaga tatrabahuin ito sa kabila. Example, nag-join ka lang. Meron 10 million dito, 10 million points. Tapos feeling mo, yayaman ka na. Kung hindi mo talaga lalagyan dito ng tao, hindi ka mag-invest, hindi ka rin kikita. Pero good news, meron tayong tinatawag na override na kahit wala dyan, pero meron kang direct dito at ito kumita ng 500,000 per month. 10% ng 500, that is 50. Kumita ka pa rin ng 50,000. Kaso nga lang, maliit ang kita mo kaysa downline mo. Kasi siya, kumita sa binary ng 500,000 plus meron pa yung override commission sa mga downline ng downline niya. Ito kumita to maybe ng million, ikaw 50,000 lang. Pero kumita ka pa rin naman. Tama? Pero, hindi ibig sabihin na magsalig na lang yun po sa spillover. Kailangan mo rin talagang trabahuin. Tatrabahuin mo maglal. Ang kagandahan lang, pag nakalagay ka dyan, tapos may invite ka ulit, nakalagay ka dyan. Good news kung may super strong dito. Halimbawa, may 10 million points dito. Itong downline mo, naka-invite, nilagay dito. Palo ka na. Nagdari ka ulit. Dito. Palo ka na. Ito naka-invite. Palo ka na. Ito nagdirect. Palo ka na. Ito nagdirect. Palo. Ito nagdirect. Palo ka na. Ito nagdirect. Naglagay dito. Palo ka na. Ito naglagay dito. Palo ka na. Ito naglagay dito. Palo ka na. Naka-invite ito. Palo. Ganon po siya. So matutulungan. Magiging masaya to. Magiging masaya to kasi malalagyan ng tao. Focus lang din sila sa one line. Pero hindi ibig sabihin na nag-join ka sa one account na wala kang gagawin. Kusion ko ng lubot nimo.
meron ka rin pong gagawin. Oy, ang pinakamaganda lang sa one account, kasi tulungan. Mas mai-excite ka. Tapos, focus ka sa one line. Palakasin mo lang talaga. Technique ng one account, palakasin mo to ng todo. Palakasin mo to ng todo. Kasi pag yumaman to, ikaw sobrang yaman. Tapos ito naman. Yung direct mo. Payamanin mo lang to, one account. Payamanin mo to, yayaman ka. Payamanin mo lang to, yayaman ka. Yun ang goal. Tulungan yumaman yung nasa ilalim. Kasi wala kang choice. Pag mayaman tong nasa ilalim mo, mayaman to, wala kang choice. Kusian ko ng lubot nimo, mayaman ka din. So, hindi ka palipat-lipat ng account. Hala, VIP. Build ka dito. Ubos ang points, build ka na naman dito, naiwanan mo mga tao dito, nawala ang excitement, kaya tanggal, nawala yung excitement. Ikapuyan ba ito mo, no? Nawala dito. Ngayon, naubos na naman ang points dito. Lipat ka na naman dito, lagay ka na naman to, build ka na naman, 1 taon. Palo-palo ka, kikita ka, yes. Pagbalik mo dito, hala. Nawala na siya, nawalang excitement. So, hantod, naabutan na lang siya, oh. Naabutan na lang 30, naabutan na lang 40 ang edad, wala pag yun ka panganak, eh. Naghintay lagi nga, mudato niya, di tagal. Or OFW, nag-expect na yayaman. Nag-expect pag-uwi, ang laki ng points nakikitain. Nag-expect na pag-uwi, ang laki ng i-check kasi may nakita dito, 100 points, 100 points, 100 points, total 400. Di pa man na kwarta. Kuan pa man na siya kanang points pa ba? Di pa man na siya parisan. Uy, para makita pa na siya og kanang para makita. Di pa man na nimo parisan para makita. Points pa na siya. Uy. Kasabot. Oh. Pag-expect na mo kita, bugagwa kay buhaton ha. Kusiun lagi bugan lagi. Okay? Yeah.